Ma'am Chantal, ano pong gagawin natin? Lalo na't may meeting po tayo next week sa mga investors. Hinihilot nga ni Chantal Fuentes ang kanyang sentido nang bulyawan nga siya ng kanyang sekretaryang si Jam. Tumahimik ka nga muna, Jam. Hindi ako makapag-isip sa'yo eh. Ma'am Chantal. Natigil nga ito nang tinapunan nga ito ni Chantal ng isang masamang tingin. Ipinagpatuloy nga ni Chantal ang kanyang pabalik-balik na paglalakad sa kanyang opisina na may balisang posisyon. Bumukas nga ang pinto at niluwa nga nun ng kaibigan nga niyang si Mia. Pagkatapos ilagay ang mamahaling bag sa one-seater sofa, nilapitan nga ni Mia si Chantal. Chantal, sinabihan ako ni Jam na problemado ka raw ngayon. Huwag mong sabihin tungkol to kay Raquel Dominguez. Oo, Mia. Naiiyak nga na sabi nga ni Chantal sa kaibigan. Sinusubukan ko kasi siyang tawagan pero hindi ko siya makontak eh. Pinuntahan ko na rin siya sa mansyon pero iba ang may-ari nun. Ramdam nga ni Mia at Secretary Jam ang pagkabigo at galit nga sa boses nga ni Chantal. Nakalakip din sa mukha ni Chantal ang pagkadismaya. Hindi mo talaga yun matatagpuan. Dahil balita ko, nakaalis na raw yun sa bansa eh. Marahas na napabaling na nga lamang si Chantal sa kanyang kaibigan dahil nga sa ibinalita nga nito. No, hindi pwede. Nasa kanyang lahat ng pera ng mga investors. Ako ang sisisihin at madadamay ang kumpanya ko. Halos pagsuklaban nga ng langit at lupa si Chantal. Hindi na nga niya alam ang kanyang susunod na hakbang. Binalaan na kasi kita. May ibang napapansin ko sa babaeng yun pero hindi ka nakikinig sa akin. Maging si Mia ay namomroblema na nga rin sa sitwasyon ni Chantal. Noon pa naman kasi ay hindi na nga maganda ang kutob ni Mia kay Raquel Dominguez na kumuha ng lahat ng pera para sa isang proyekto ng kumpanya ni Chantal. Hindi mo ko masisisi, Mia. Naging magkaibigan kaming matalik noong senior high school ni Raquel, kaya talagang buwang tiwala ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak na sabi pa nga ni Chantal. Umirap na nga lamang si Mia sa kawalan. Minsan ayaw nga ni Mia ang pagiging mabait na ugali nga ng kaibigan. Palagi kasing naaabuso si Chantal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hay nako, dear Chantal. Tandaan mo na sa industriyang kinalalagyan mo. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili mo. Paano na ngayon yan? Sa totoo lang, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pag-amin nga ni Chantal, paano kung humingi ka ng tulong sa investors na hanapin si Ma'am Raquel? Ma'am Chantal, hindi ba may ilan doon ay kaibigan mo? Suwestyon nga ng sekretarya. Masyadong delikadong hakbang na yun, Jam. Makakatunog ang mga investors at baka mag-pull out sila sa mga investments. Madedehado tayo niyan. Pangontra nga ni Mia kay Secretary Jam. Ma'am Chantal, ano na pong gagawin natin? Chantal, tanda mo ba yung target investor mo na binanggit last month? Yung bilyonaryo. Si Samuel Rosario bang tinutukoy mo? Napairap nga sa kawalan si Chantal nang banggitin ang pangalan ng negosyanteng pihikan na sinukuan na nga niya. What if ligawan mo ulit si Samuel Rosario? Kapag nag-invest siya sa'yo, sigurado ako na solve agad ang problema mo. Iritadong inikot nga ni Chantal ang kanyang mga mata dahil nga sa suggestion nga ni Mia. 5 buwan ko yung niligawan eh, pero wala siyang pinuunlakan sa mga imbitasyon ko. Kahit nga sa personal, hindi ako hinaharap. Kung wala sa ibang bansa, palaging may meeting o kaya na sa bakasyon. Mas lalong nairita si Chantal nang maalala kung paano nga siya isnaben ni Samuel Rosario. Oo, Ma'am Mia, mahirap po yun hagilapin at masyado pang pihikan. Sad pa nga ng sekretarya. Isipin mo to ng mabuti, Chantal. Ginawa mo mga formal na imbitasyon. Paano kung idaan mo na lang sa santong paspasan, 'di ba? Tinignan nga ni Chantal ang kanyang kaibigan na may nakausling ngiti sa labi at pataas-taas pa nga ng magkabilang kilay. Nakuha kaagad ni Chantal ang gustong sabihin ni Mia
Ma'am Chantal, kikidnapin na ba natin siya? Hihingi tayo ng ransom? Ang OA Ani nga ni Mia. Ang ibig mo bang sabihin, aakitin ko ang investor? Seryosong tanong nga ni Chantal sa kaibigan. Sagot naman ni Mia, tumpak, sa ganda mong yan, imposibleng hindi yun mahulog sa'yo. Buong kumpiyansang sabi nga ni Mia kay Chantal. Baliw ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Ang hirap-hirap nga ng lalaking hagilapin. Madadaos nga si Samuel Rosario sa isang party. Mamayang gabi sa isang sikat na hotel. Mag-gate crash ka. Hindi naman mahigpit ang seguridad dun eh. Apela sana nga si Chantal pero nakita niya ang kanyang kalendaryo kung saan 3 buwan na lang ang nalalabi. Dapat ay tapos na ang proyekto ng kumpanya nila kundi babagsak ang company. Subukan mo lang. Alam ko namang hindi mo gusto at gawain ito pero wala kang choice eh. Sa kadesperadahan nga walang nagawa si Chantal kundi subukan ang strategy nga na sinwestiyon nga ni Mia. Kinagabihan suot ang isang mamahalin at nakakaakit na pulang damit. Pumunta si Chantal sa party nga ni Samuel. Kahit hindi siya imbitado kasama nga si Secretary Jam, hindi niya mapigilang mamangha. Dahil bukod sa extravaganteng venue, punong-puno nga ang party ng kilalang mga tao. Ma'am Chantal, kinakabahan pa rin ako eh. Saad nga ng sekretary. Shh, tumigil ka nga Jam. Mahalata tayo pag ganyan eh, wag kang OA. Grabe ka naman Ma'am Chantal. Pero ang galing mo po kanina ah. Nginitaan mo lang yung nakabantay tapos pinapasok ka kaagad. Namanghang sekretarya. Ako pa, hindi ko kailangan sabitin ang pangalan ko para makapasok sa presensya ko. Sapat na. Mayabang nang umiti pa nga si Chantal. Makaraan ay nilibot nga niya ang kanyang mata. Parang hanapin si Samuel. Hindi man mahagilap ang lalaki sapagkat ito lang naman ang punong abala ng party. Maraming mga kilala at tao. Oh my gosh, pulalas nga ni Chantal. Sabay takip nga ng bibig nang makita nga kung sino si Samuel Rosario. Lalo na nang mamukaan nga nito. Ma'am, okay ka lang? Parang nakakita kayo ng multo ah. Biglang naghurumentado nga ang kanyang puso at naalala nga ni Chantal ang ginawa ng pamilya niya para mawala ng scholarship si Samuel Rosario para lang siyang maging valedictorian nung senior high school. Ang lalaki nga, ang number 1 rival niya sa academics dati. Hindi akalain ni Chantal na ang lalaking dinaya nila dati at ang lalaking gusto niyang maging investor ngayon sa company nila ay iisa. Kaya pala hindi niya pinapatulan ng mga invitations ko. Mahinanakit pala sa akin to. Ngayon naiintindihan na nga ni Chantal kung bakit hindi nito pinapaunlakan ang paanyaya niya. Ma'am Chantal, ayos ka lang po ba? Jam, hindi ba inutusan kitang kumalap ng impormasyon kay Samuel Rosario? Anong nakalap mo? Sa totoo lang, masyadong misteryoso po si Sir Samuel eh. Paano ba siya naging isang sikat na negosyante? Isang hamok na scholar lang siya dati ah. Talaga ma'am? Paano niyo po nalaman magkakilala pala kayo? Hindi. Mabilis na sagot na nga lamang ni Chantal. So paano mo akitin ma'am? Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo eh. Pasensya na po. Sa totoo lang, ay parang gustong umatras ni Chantal dahil sa kahihiyan. Wala siyang mukha na may haharap sa lalaki. Malaki ang kasalanan niya kay Samuel Rosario subalit nang maalala ang problema niya sa pera ay mukhang kailangan nga niyang kapalan ang mukha niya. Kaya niyang ibigay ang lahat kahit ang kanyang sarili. Hindi niya makakayang mawala ang kumpanyang pinaghirapan niya. Huminga siya ng malalim at inipon nga ang lahat ng kakapalan at lakas ng loob na natitira sa kanyang katawan. Dito ka lang ah. Sisenyas na lang ako kung kailangan ko ng tulong mo. Bilin nga ni Chantal sa kanyang sekretary at nagtungo na nga kung nasan si Samuel. Excuse me? Matarin na sabi nga ni Chantal sa babae at intentional na sinapawan nga ito para siya nga ang makaharap ni Samuel Rosario. Narinig niya
na napaaray pa nga ang babae nang matamaan nga ito ng malaki nga niyang bewang, ngunit wala siyang pakialam. Inabot nga niyang kanyang kamay at malanding initian ang binata. Hi! I am Chantal Fuentes and the CEO of Fuentes Company. Alam kong kilala mo ako at kilalang kilala rin kita. Kalimutan na lang natin ang nakaraan at magsimula tayo ulit, shall we? Nangangawit na nga ang panga ni Chantal sa pagngiti, pati na nga ang nakalahad nga niyang kamay. Isang blankong tingin lang naman ang hinandog sa kanya ni Samuel Rosario. Kung nakatingin nga ito sa kanya, ay para bang nasisiraan na nga siya ng bait. Namumula na tuloy. Sa kahihiyan nga, si Chantal. Pasimple niyang binawi ang kamay na hindi tinanggap ni Samuel. So, hindi mo pa rin yun nakalimutan. I didn't send you an invitation. Bakit nandito ka? Paritono ang boses na saadang lalaki. Bakas ngayon sa mukha nito ang disgusto na makita nga siya sa hinandang party. Magaspang ang pakikitungo nga sa kanya ni Samuel Rosario. Inaasahan na yon ni Chantal pero hindi pa rin niya mapigilang mahiya, ngunit kailangan nga niyang lunukin ang kanyang pride. Mas pumula ang kanyang pisngi sapagkat may kalakasan nga ang boses nang sabihin ng binata yon. Bakit? Pakakalad ka rin mo ko? Kaya mo bang gawin yan sa akin, Sammy? Matapang at nanunod yung tanong pa nga ni Chantal, lalo na nang tawagin nga niya itong Sammy. Sa totoo lang ay takot nga siya na gawin nga yun ni Samuel. Hindi malabong mangyari yun. You are unbelievable. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin noon, ay may gana kang harapin ako ngayon? Magsasalita nga sana si Chantal para humingi ng tawad, pero inunahan nga siya ni Samuel. Never mind. Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin mo. Just do me a favor. Just leave me alone. Hiyang-hiya nga si Chantal at para bang gusto na nga lamang niyang lamunin ng lupa. Ngunit bago pa nga siya talikuran ng lalaki, pinigilan niya si Samuel. Pareho nga silang dalawang nagulat sa ginawa niya at pareho rin silang nagkatinginan sa kamay na nakahawak sa braso ng lalaki. Inaasahan nga ni Chantal na marahas na alisin nga ni Samuel ang kamay niya, pero hindi ganawa yun ni Samuel. Mas nagkaroon nga siya ng kaunting kumpiyansa at lumapit pa nga sa isang hakbang sa lalaki. Hindi man ipahalata ni Samuel pero kinagulat nga nito ang ginagawa ni Chantal. Hindi pa si Samuel nakakabawi sa ginawa ni Chantal nang nilapit nga ng dalaga ang kanyang bibig sa may tenga nga nito. Nagtataka ka kung bakit narito ako ngayon sa harap mo? It's obvious, Sammy. I want you. Gagawin ko ang lahat para makuha ang kapatawaran mo. Alam kong bibigay ka rin. Bago siya umalis, pinatakan niya ito ng isang halik sa pisngi at kinindatan bago umalis. Napangiti si Chantal nang maalala ang namumulang mukha ni Samuel. Let's go, Jam. Utos nga nito sa sekretarya. Sumunod na nga lamang si Jam. Wow, ang galing mo naman, Ma'am Chantal. Unang pagkikita pa lang, pero alam mo mukhang naakit mo siya. Puri pa nga ni Jam at ngumiti si Chantal. Kung narinig mo lang ang sinabi niya sa akin, pero syempre, kailangan ko pang magpakipot. Bakit hindi pwedeng hingan mo siya kaagad ng tulong, ma'am? Total naman, mukhang bet ka niya. Napaisip na nga lamang si Chantal. Kinaumagahan, lulan nga ng kanyang sasakyan, nakita nga ni Chantal ang nagkakagulong media sa labas. Sa totoo lang ay masyado nga ring pribadong tao siya at ayaw na ayaw nga niyang ng intriga mula sa mga reporters. Pero nang lumabas nga siya ng sasakyan, totoo bang naghalikan kayo kagabi? Bungad nga ng isang reporter. Sunod pa nga, boyfriend mo ba si Samuel Rosario? Ibig sabihin ba nun, magsasanib puwersa na ang company niyo? Ma'am Chantal, isang tanong lang po. Ano pong namamagitan sa inyo ng bilyonaryong si Samuel Rosario? Tumigil nga si Chantal. Sa huling nagtanong nga na reporter, pero isang ngiti lamang ang isinagot niya. Mas nagkagulang media sa sandaling yun. Prinotektahan naman si Chantal ng kanyang mga bodyguards. Ma'am Chantal,
Yung add-ons sa salary ko ah. Sad na nga lamang nito. Add-ons ka dyan. Tumahimik ka nga. Inabala nga ni Chantal ang kanyang sarili sa umagang yun sa pagtatrabaho. Nasa kaligitnaan nga siya ng pagpipirma nga ng mga mahalagang dokumento nang biglang pumasok si Secretary Jam sa kanyang opisina. Ma'am Chantal, may tawag po kayo mula po sa Rosario Company. Gusto kayong makausap ni Mr. Samuel Rosario. Nairita at napataas nga ng kilay si Chantal. Inaasahan nga niya yon pero hindi niya nagustuhan ang mga hakbang ni Samuel Rosario. Tawag lang? Pakisabi kung gusto niya akong makausap. Kailangan niyang mag-book ng appointment. 3 beses nagpa-book ng appointment ang sekretarya nga ni Samuel Rosario at 3 beses ding hindi ito pinapaunlakan ni Chantal. 3 araw na nga rin ang nakakalipas nang kumalat na nga sa buong Pilipinas na may namamagitan nga sa kanilang dalawa at walang balak na linawin yun ni Chantal. Sa totoo lang gustong-gusto nga ng dalaga ang nangyayari. Balita ko mukhang apektado raw si Samuel Rosario sa kumakalat na chismis ah. Sad nga ni Mia na kaibigan ni Chantal. Mia, kulang pa yan sa 5 buwan. Napangiisnab niya sa akin oh. Baliw ka talaga Chantal. Nakakalimutan mo ba na ikaw ang may kailangan sa kanya? Paano mo siya maaakit sa ginagawa mo? May sarili akong paraan, okay? Kaya relax, Mia. Gusto kasi ni Ma'am Chantal na si Mr. Rosario ang pumunta sa kanya mismo. Paano kanya malalapitan kung nandito ka? Dapat yung lugar na malalapitan kanya at magagawa mo ang misyon mo. Napaisip nga si Chantal at napagtantong may punto nga ang tinura ni Mia. Tumayo at lumapit nga si Mia kay Chantal sa hiningi ang cellphone niya na binigay naman. Makaraan binalik nga ito ni Mia kay Chantal. Anong ginagawa mo? Binook kita ng isang resort bukas. Pumunta ka. Napakunot noon si Chantal. Resort? Ngumisi si Mia. Pinost ko sa social media. Masasagap niya yun. At paniguradong pupuntahan ka niya. Ang talino mo talaga, Ma'am Mia. Hindi na nga nakareklamo pa si Chantal. Bukod sa gusto niyang makapagbakasyon, gusto rin niyang makausap at makasama ng personal si Samuel Rosario. Nang sumunod na araw nagtungo si Chantal nang mag-isa sa resort na pinagbukan nga niya sa kanya ni Mia. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang matanaw nga ni Samuel na seryosong nakaupo nga sa may lobby ng reception area. Mabuti na nga lamang dahil may suot nga siyang shades, dahilan para hindi nga mahalata na nagulat nga siya sa presensya ng binata. Nagpanggap si Chantal na hindi niya nakikita ang binata habang inaalalayan siya ng cruise resort. Ramdam na ramdam nga niya ang mariing titig nga ni Samuel dahilan para maghuramentado ang kanyang puso. Miss Fuentes, can we talk? Matatas nga ang Ingles. Natanong nga ng isang baritonong boses, walang iba kundi si Samuel. Oh, Sammy! Ikaw pala! Malambing na saad nga ni Chantal. Alam ko gusto mo ako makausap pero bakasyon ko kasi ngayon eh. Kung gusto mo ako makausap, kailangan mong magpabook sa sekretarya ko. Napatiimbagang na nga lamang si Samuel. At hindi nagustuhan ang sinabi ni Chantal. Alam kong sinasadya mong ignore ako. Huwag ka nang magkaila pa. Seryosong mukha ni Samuel. Nagustuhan nga ni Chantal ang pagtawag sa kanya ng lalaki sa kanyang pangalan. Wala nang formalidad pa na gusto nga niya. Inalis nga ni Chantal ang kanyang shades at malamyos na tinignan ng binata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Sammy. Kung may isang tao man na dapat nakakaintindi sa akin, dapat ikaw yun. Negosyante ka rin, diba? Importante ang araw na to sa akin, oras ko to para sa sarili ko, excuse me. Sa totoo lang gustong bumigay ni Chantal at kausapin na nga ito kaagad at sabihin nga kung ano ang kailangan niya pero kailangan niyang magpa-hard to get. Pumasok nga si Chantal sa kanyang VIP suite at sinuot ang hinanda nga ni Secretary Jam kahapon. Isang pulang two-piece yun na ginawang mas kaakit-akit. Tinabunan niya muna
ang kanyang sarili ng roba bago umalis. Paglabas nga niya, damit nandito pa siya. Mura nga ni Chantal nang makita nga si Samuel. Nakakaki shorts nga at isang puting v-neck na damit habang may iniinom na juice. Naroon ito sa isang cottage, tahimik na nanonood sa mga nandoon. Gustong gusto talaga akong makausap nito Humanda ka. Saad nga ni Chantal. Agad nakuha nga ni Chantal ang atensyon ni Samuel. Sinalubong naman siya nito. Mag-uusap tayo habang nagbabakasyon ka. Hindi yon tanong kundi utos na ikinairita nga ni Chantal pero ngumuso lang siya. Fine! Saad nga lamang nito. Tungkol sa kumakalat na. Natigil nga sa pagsasalita si Samuel nang biglang inalis nga ni Chantal ang kanyang roba. Hantad na hantad ngayon kay Samuel ang kanyang magandang dibdib. Ano yung sinasabi mo? Tanong nga niya sa lalaki habang nakangisi. Akala ko ba mag-uusap tayo? Mas magandang sabihin mo na yan ngayon habang may oras ka pa. Saad nga ni Chantal. Pwede bang suotin mo na lang muna yung robe mo? Inis nga na sa adaman ni Samuel. Maglalagay ako ng lotion. Paano ko mag-a-apply kung nakaroba ko, diba? Huminga ng malalim si Samuel. Habang nagsisimula nga siyang mag-lotion, kitang-kita niya ang pamumula nga nito. Alright, hihintayin na lang kita matapos. Okay, nga pala, pwede mo ba akong tulungang mag-apply ng lotion? Painosenteng tanong nga ni Chantal. Hindi niya kasi maabot ang likod. Miss Chantal, inaakit mo ba ako? Prangkang tanong nga ni Samuel kay Chantal. Paano kung sabihin kong oo? Malandi nga niyang tanong at ngumuso. Ikaw ba ang may gawa kung bakit tayo nililink ngayong dalawa? At kung bakit nagkakaroon tayo ng viral video na kunwari magkasama tayo? Tumawa nga si Chantal paratang nga ni Samuel. Masyado talagang prangkang lalaki. Bakit parang apektado ka? May feelings ka pa rin ba sa akin? Kaya umaasa ka kahit parang wala naman na sa akin yun. Umigting ang panga ni Samuel. Huminga ulit si Samuel ng malalim na para bang hirap na hirap nga itong kausapin. Si Chantal nang malapitan. Gusto kong magpa-press conference tayo para linawin ng lahat. Ayoko ng kahit anong bagay na mag-uugnay sa ating dalawa. Kahit isang issue pa yan. Mariin na saad nga ni Samuel kay Chantal. Samuel, masyado akong abala sa trabaho. Hindi ba yan nasasabi sa'yo ng sekretary mo? Ngayon nga lang ako nakapagbakasyon Huwag mo na lang pansinin ang mga reporters at huwag ka na lang magpa-apekto sa mga viral videos natin. Magsasalita nga sana si Samuel, pero may isang gwapong Amerikano na lumapit nga sa kanilang dalawa ni Chantal. Hello miss, do you want some help? Malanding tanong pa nga ng Amerikano kay Chantal at napatingin nga sa lotion. Patagong tinapunan nga ni Chantal si Samuel ng tingin at kita nga niya ang pagkayamot ni Samuel sa foreigner. Oh sure, why not? Natigil nga sa pagsasalita si Chantal nang biglang sumabat si Samuel. Seryoso at arogante nga ang tingin nito sa lalaki. She doesn't need your help. Just leave. Matigas na sabi nga ni Samuel. Napakamot na nga lamang ang lalaki sa kaumalis. Nang binalik nga ni Samuel ang tingin kay Chantal, ay inabot ang dalaga ang lotion sa binata. Sinabihan mo siyang umalis kaya tulungan mo na ako. Total naman may malalim naman tayong pinagsamahan dati, diba? Mr. X? Huwag kang masyadong mayabang, Chantal. Ginawa ko lang yon dahil nag-uusap tayo. Sa ayaw at sa gusto mo kailangan mong pumayag na magpa-press conference tayo at linisin ang mga pangalan natin. Seryosong sambit ni Samuel. Teka, inuutosan mo ba ako sa Mel Rosario? Kung gusto mo talagang sayangin ang oras ko, paano kung bayaran mo na lang? Ilan ba ang kailangan mo? Hamon pa nga ni Samuel. Hindi ko kailangan ng pera. Panimula ni Chantal. Marami ako niyan. Sabi nga nito kahit pera naman talaga ang rason kung bakit nga muli sila nagtatagpo. Alam na alam ko kung ano ang gusto ko. Bago pa makapagsalita si Samuel, tumayo na nga si Chantal at pumunta sa pool. Napansin niyang maraming nanonood sa kanila na mga kalalakihan at isa na nga ron si Samuel. Sinadya nga ni Chantal
Ang malagkit nga niyang paglubog sa tubig at pag-backstroke habang nakatingin kay Samuel. Hindi naman natanggap ni Samuel kung paano pa rin ito naapektuhan ni Chantal. Mas malala ngayon kesa noong mga high school pa nga lamang sila. Hindi maialis nga ni Samuel ang tingin sa dalaga. Naiirita ang binata sapagkat pinagtitinginan nga si Chantal ng kalalakihan doon. Kinuha nga ni Samuel ang sariling cellphone at tinawagan ng may-ari ng resort na matalik nga nitong kaibigan. Gusto ko sa akin ang resort mo ngayong araw. Paalisin mo ang mga nandito, maliban lang kay Chantal Fuentes. Utos nga nito. Umupo nga si Samuel at pinagpatuloy nga ang panunood kay Chantal. Malaki ang galit ng lalaki kay Chantal dahil sa ginawa nga ng dalaga. Iniiwasan ito ni Samuel at ayaw nga ng binata na magtagpo ulit ang kanilang mga landas. Pero mukhang muli nga silang pinagtatagpo ng tadhana. Subalit na sa hindi malamang dahilan ay pinagkrus nga ulit sila. Plano nga ni Samuel na ayusin at putulin ang isyong nag-uugnay nga sa kanilang dalawa. Lalo nga nang kumalat ang viral video nga nilang dalawa, kaya nga ngayon pinaghahabol nga sila ng reporters. Nangyari nga ang hinilingan ni Samuel sa kaibigan, mas napanatag nga ito. Ayaw kasi nito na pinagpipiestahan ng tingin ng mga lalaki si Chantal. Napansin mo ba? Parang paunti-unting nawawala ang mga tao dito. Tayo na lang nandito. Inosenteng wika nga ni Chantal matapos maligo nga sa pool. Pinupunasan nga niya ang kanyang sarili at hindi maiwasang titigan nga siya ni Samuel. Baka bumalik na sa kanila. Tapos ka na? Pwede na ba tayong mag-usap? Tanong nga ni Samuel. Okay, magbabalaw muna ako. Wika na nga lamang ni Chantal at tumalis na nga para gawin ang sinabi. Matyaga namang naghintay si Samuel sa kanya. Nang binalikan nga ni Chantal si Samuel, ay nakapagayos at bihis na nga. Nakita ni Chantal na may pagkaing nakahanda na nga roon para sa kanilang dalawa. Hindi mapigil ang kiligin ni Chantal. Naalala niyang mga panahong sabay pa nga silang kumakain bago mag-aral nung high school. Sa totoo lang minahal niya ito, pero nang nalaman nga ginawa ng magulang, kinalimutan niya na nga lamang ito. Wala na kasi siyang mukhang maihaharap para sa lalaki. Hindi na lang nagparamdam nang bigla si Chantal kay Samuel. Huwag mong bigyan ng mali siya to, Miss Chantal. Andito ako para makipag-negotiate. Bungad nga sa kanya ni Samuel. Tila nasakta naman si Chantal sa lamig nang pakikitungo nga ni Samuel sa kanya pero hindi niya pinahalata. Andito siya para sa itinaguyod nga niyang kumpanya. Masyado ka namang defensive, Mr. Samuel. Malambing na sabi pa nga ni Chantal bago umupo sa harap ng binata. Alam mo, kung hindi ko lang alam na may atraso ako sa'yo, iisipin ko talagang ikaw ang dahilan kung bakit walang tao sa resort na to eh. Tama na. Huwag kang mag-assume. Kumain na muna tayo. Gusto mo atang masolo ako eh. Pangasar pa nga ni Chantal. Tumahimik na nga lamang silang dalawa at kumain. Seryoso ako, Miss Fuentes. Alam kong wala kang pakialam sa mga issue pero gusto ko na malinis ang pangalan ko. Alam mo naman pala pero bakit pinipilit mo pa rin? Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Sad pa nga ni Chantal. Ayokong maugnay ang pangalan ko sa'yo ulit. Sad naman ni Samuel kay Chantal. Nainsulto naman si Chantal sa sinabi ni Samuel. Alam niya sa kanyang sarili na yun nga ang ginagawa niya pero may kirot na naramdaman nga si Chantal. Tingin mo ba? Ako rin gusto ko? Gusto ko lang naman ang pagpapatawad mo eh. Hindi ang ganito. Asik nga ni Chantal sa lalaki. Napansin ni Chantal na mas nainis nga si Samuel sa sinabi niya. Bakit? Unang pagkikita pa lang natin ay yan na ang plano ko. Hindi ba? Na manghingi ng kapatawaran mo. Wala akong plano na malink sa'yo. Tsaka nalink na ako sa iba. Mamamatay din ang issue, huwag kang mag-alala. But wait, baka plano mo to. Sad pa nga ni Chantal. Napakunot noo si Samuel. Plano ko?
Anong ibig mong sabihin? Baka umaasa ka na magkakabalikan tayo. Excuse me, kapatawaran mo lang ang hangad ko. Irap nga na saad nga ni Chantal. Wala akong plano at wala akong kapatawaran na ibibigay sa'yo. Angil naman ni Samuel. Di hayaan na lang natin na mamatay ang issue. Biglang tumunog nang sabay ang cellphone nga nilang dalawa. Pareho nila itong tinignan. Napahawak na nga lamang sa noo si Samuel at napatakip na nga lamang ng bibig si Chantal. Oh my gosh, may issue na naman kumakalat. Paano nilang nalaman na nasa iisang lugar tayo ngayong dalawa? Gusto man ni Chantal na mas lalo nga silang pinapares pero hindi nagustuhan ni Chantal ang headline sa tabloid kasama nga ang larawan nilang dalawa ni Samuel. Kuha ito noong pareho nga silang nakaupo sa lounge at parehas na sweet na sweet. Napakarami ng viral video tungkol sa kanila ng ex niya. Chantal Fuentes at Samuel Rosario, sinolo ang isa't isa sa resort. Bakit mo kasi sinundan ako dito? Yan tuloy lumalala pa tuloy yung issue. Ikaw nang may gawa nito hindi ako. Masungit na saad nga ni Chantal kay Samuel. Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong gawin ko para pumayag ka? Na magpa-press con na lang tayong dalawa at explain ang lahat para malinis na to at matapos. Napairap si Chantal. Ewan ko sa'yo. Hindi mamamatay ang issue kung susundan mo ko. Tumayo si Chantal at agad nga na pumunta sa kanyang suite para makalis na. Nakita nga niya sa labi na nakahandaan na rin si Samuel sa pag-alis pero hindi nito yun pinansin at agad na umalis sa resort. Ngunit minalas nga siya dahil bigla na nga lamang tumirik ang gulong ng kotse niya sa gitna ng kalsada. Sumama ka na sa akin. Ang tauhan ko na ang bahalang maghatid ng kotse mo. Masyado nang madilim. Bumalik na tayo sa resort dahil masyadong malayo ito sa syudad kung bibiyahe ka pa. Saad na nga lamang ni Samuel kay Chantal. Kahit nagalit nga sa nangyari, alam nga ni Chantal na may punto nga si Samuel. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod at sumakay nga sa sasakyan nga ng binata. Gusto mong patawarin kita pero ayaw mong mapalapit ulit sa akin? Pinandidirihan mo talaga ako no? Yun mga sinabi mo sa party ko. Kasinungalingan lang ba yun? Tanong nga ni Samuel kay Chantal. Pinandidirihan? Ano ba yung pinagsasabi mo, Samuel? Galit at nagugulahang tanong nga ni Chantal. Never mind. Samuel, babala nga ni Chantal. Biglang tumigil ang kotse sa tapat ng resort. Naunang umalis nga si Samuel at hinabol ni Chantal ang binata. Samuel, mag-usap muna tayo. Mali ang iniisip mo. Punong-puno ng frustration at naiiyak nga na sabi nga ni Chantal. Hindi matanggap na yun pala ang ikinagagalit ni Samuel sa mga nakalipas na taon. Kailan niya sinabi na pinandidirihan niyang binata? Bakit? Totoo naman Hindi ba sinadya mo lang noon na magkalapit tayo para lang sa isang pesteng reward? Kahit ang totoo ay pinandidirihan mo ko dahil mahirap lang ako dati. Dahil lang sa isang hamak akong scholar. Samuel, hindi kita pinandidirihan. Biglang pumiyok nga ang boses ni Chantal. Totoo ang nararamdaman ko nang magkasama tayo bago ang graduation. Sincero namang saad nga nito. Paano kita paniniwalaan? Pagkatapos ng graduation, iniwan mo na lang ako sa ere. Tapos nakita na lang kita, naakay-akay ng isang lalaki sa bar. Gulat na gulat nga si Chantal sa mga sinabi ni Samuel. Samuel, wala akong naging boyfriend maliban sa'yo. Saad nga nito, hindi ako naniniwala. Nakita kita na may kasamang lalaki noon, kaya sumuko na ako sa'yo. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo, pero bakit hindi mo man lang inalam kung talagang boyfriend ko ba yon? O kung talagang niloloko ba kita? At hindi kita pinandidirian, maniwala ka sa akin. Tila lumalambot naman ang puso nga ni Samuel nang makitang lumuluha nga ang babae sa kanyang harapan. Ang babaeng una't huli nga niyang minahal pero binakuran niya ulit ang puso niya. Kung ganun, bakit bigla mo na lang ako iniwan sa ere? Mas kalmadong tanong nga na nga ni Samuel this time. Samuel, nahiya ako sa'yo. Wala na akong mukhang maiharap sa'yo nun dahil sa ginawa ng parents ko.
Dahil tutol sila sa atin, tinanggalan ka nila ng scholarship. Nahirapan ka dahil para hindi ka maging valedictorian. Ginawa nila yon para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Samuel sa sinabi ni Chantal. Bakit? Nautal nga nitong tanong. Patawarin mo ko. Yan ang rason kung bakit hindi na ako nagparamdam kasi. Nahihiya ako sa'yo. Kasi naisip ko na kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Na kapag kasama mo ako, baka masira ang buhay mo. Gagawin ng lahat ng parents ko ang hindi ka nais-nais sa'yo. Hindi kita kayang harapin. Hindi kita kayang mahirapan. Kitang-kita nga ni Chantal ang pangihina nga ni Samuel dahil nga sa kanilang komprontasyon. Unti-unting umatras nga ang binata sa kasya, iniwang sising-sisi. Pagkatapos ng takbong yun, ay ilang linggong hindi nga nagparamdam si Samuel kay Chantal. Hindi na nga rin makagawa si Chantal ng hakbang para akitin si Samuel dahil masyado nga niyang hindi makalimutan ang komprontasyon nila. Ma'am Chantal, gusto pong magkaroon ng emergency meeting ng mga investors sa Biyernes. Gusto nilang kumustahin ang project. Hindi kasi natuloy yung dapat sanang meeting natin eh. Hindi kaya nakaturog na sila? Naalarmang sambit nga ng sekretarya nga ng babae. Ituloy mo ang meeting. Harapin ko sila at sasabihin ko ang totoo. Bigong saad na nga lamang ni Chantal. Wala na nga siyang balak pa. Naituloy nga ang pangaakit nga sa binata. Masyado nang malaki ang kanyang kasalanan kay Samuel. Para dagdagan pa yon, isa pa masyadong galit sa kanya si Samuel para maapektuhan pa ng pangaakit niya. Ma'am, sigurado po ba kayo? Kapag sinabi niyo po baka mag-pull out po yung mga investors, madamay po kayo. Baka po hindi maganda ang epekto nito sa company. Yun ang nakatakda. Kapag pinatagal ko pa to, at hindi naging tapat sa kanila ay baka mas lalo tayong pagdudahan. Mas lalong magkaroon ng problema. Mas lalong maapektuhan ang reputasyon ko at ng company. Huminga ng malalim si Secretary Jam. Sige ma'am, basta kapag may kailangan kang ipagawa sa akin gagawin ko. Tumango na nga lamang si Chantal at hinayaan nga si Secretary Jam na gawin ang kanyang inuutos. Habang lumilipas nga ang oras ay mas lalo nga siyang nagigilty, lalo na nang maalala ang itsura ni Samuel ng gabing yun. Chantal, nasabi sa akin ni Jam na makikipag-meet ka raw sa mga investors. Napalingon si Chantal sa kaibigan. Bibisitahin sana kita. Dahil ilang araw ka nang matamlay, sabi ni Jam tapos yun ang binalita sa akin, totoo ba yun? Bakit? Nakita ko ang mga pictures sa resort kahit doon sa party. Iba siya kung makatingin sa'yo lalo na kapag hindi ka kaharap. Pakiramdam ko talaga, mahal ka pa rin ng ex mo na ngayon kalaban mo na sa company. Sambit ni Mia. Mia, natatandaan mo ba yung boyfriend ko noon na iniwan ko sa ere? Dahil sa ginawa nun ng mga magulang ko nang tinanggalan siya ng scholarship. Napakunot-noo nga ang kaibigan nga ni Chantal na si Mia. Ano namang kinalaman ng pinag-uusapan natin doon? Litong tanong nga nito. Mia, si Samuel Rosario ang dati kong boyfriend na iniwan ko. Napatakip na nga lamang ng bibig si Mia dahil sa gulat. Nagka-komprontahan kaming dalawa nung nasa resort kami. Galit siya. Hindi dahil sa ginawa ng parents ko. Galit siya sa ginawa kong hindi pagpaparamdam. Nung sinabi ko ang rason ko, mas nagalit siya at iniwan ako doon. Bigla na nga lamang niyakap ni Mia si Chantal at unti-unti na nga lamang umiyak. Dapat sinabi mo sa akin. Kung si Samuel pala yun, dapat hindi mo na siya inakit pa. Mas magagalit yun kapag nalaman niya ang rason mo kung bakit ka napalapit sa kanya at kung bakit kayo ulit nagkita. Saad nga ni Mia at pinunasan nga ang luha ng kaibigan ni si Chantal sa mata. Kaya nga plano kong harapin na nga lamang ang problema ko sa kumpanya at hindi na siya akitin pa. Plano ko rin na pumayag nga sa gusto niya na magpa-press con kaming dalawa para linawin yung mga viral videos na kumakalat tungkol sa amin nang hindi na niya ako kamuhian pa. Gusto ko rin humingi ng tawad. Tama yan, Chantal. Itigil na lang natin ang plano at harapin ang problema.
Pasensya ka na sa suggestion ko ha. Hindi ko kasi alam eh. Mas lalo ka tuloy nasasaktan ngayon. Alam ko, dahil kaibigan mo ko. Ang problema ko, hindi ko makausap si Samuel eh. Kahit na pinapapunta ko na siya sa kumpanya nila ni Jam. Malungkot na sabi nga ni Chantal. Hayaan mo, tutulungan kita. Tinupad naman ni Mia yon. Sapagat isang araw matapos nga nilang makapag-usap, sa opisina ni Chantal ay may magandang balita na agad ito sa kanyang kaibigan. Dadalo raw si Samuel Rosario sa isang party, kaso gaganapin sa isang bar. Kaya ayaw mo ang lugar na yun, di ba? Naalala naman ni Chantal ang nangyari 3 araw nga pagkatapos ng graduation niya nung high school. Hindi siya sumipot sa celebration nga na hinanda ng mga magulang niya dahil sa galit matapos malaman ang ginawa ng mga to kay Samuel. Nasangkot siya sa isang gulo. Okay lang. Nautal nga na sabi nga ni Chantal. Gagawin kong lahat. Makausap lang kami at mapatawad niya ako. Don't worry. Kasama mo kaming dalawa ni Jam. Titignan ka lang namin mula sa malayo para makapag-usap kayo kapag nandun na tayo. Gamit nga ang connection nga ni Mia, makapasok nga silang 3 ni na Jam kahit hindi nga sila invited sa party. Bukod sa kabang nararamdaman sa maaaring pag-uusap nga nilang dalawa ni Samuel, hindi niya naiwasang makaramdam ng takot habang pinagmamasta ng mga tao sa loob nga ng bar, pati na nga ang nakabibinging tugtog sa loob. Inalalaya na nga lamang siya ng dalawa niyang kaibigang sina Jam at Mia. Mabilis na nahanap nga ni Chantal sa Samuel na parabang may radar nga siya sa lalaki. Takot at kabado man, nagpaalam na nga siya, lalapit sana siya kay Samuel nang bigla na nga lamang siyang hinarangan ng isang gwapong lalaki na may alak. Hi miss, gusto mo bang sumayaw? Malanding tanong pa nga ng lalaki. Sorry, pero hindi kita type. Prangka at matari naman ang sabi nga ni Chantal. Pero nagulat nga siya nang bigla nga siyang hawakan ng mahigpit ng lalaki. Sus, naghinarte ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin naman. Ano ba? Pitawan mo nga ako? Matapang na sabi ni Chantal. Pero nakakaramdam nga siya ng takot. Natatandaan niya ang nangyari noon sa bar. Pagkatapos ng graduation niya, pinipigilan nga niyang labanan ang trauma niya. Hihilain na nga sana ni Chantal ang lalaki palapit nang bigla na nga lamang may pumigil nga sa lalaki at inalis nga ang kamay ng lalaki sa pagkakahawak kay Chantal. Nanlaki ang mga mata ni Chantal nang makilalang si Samuel ang tumutulong nga sa kanya. Back off dude, she's mine. Hindi na hinintay pa ni Samuel na makapagsalita ang lalaki, sapagkat bigla na nga lamang siyang hinila ni Samuel palabas ng bar. Napansin ni Samuel na nanginginig nga ang kamay ni Chantal, pero dahil komportable nga si Chantal sa binata ay tumigil nga siya sa panginginig. Dinala nga si Chantal sa labas ng bar ni Samuel kung saan walang masyadong tao. Ano naman ang pumasok sa isip mo at pumunta ka rito? Balita ko may phobia ka raw sa mga bar, tapos nandito ka? Nanggagaliiting sabi nga ni Samuel. Hindi maiwasan ni Samuel na magulat dahil alam nga ni Samuel ang bagay na yon. Paano mo yun nalaman? Nautal nga na tanong ni Chantal. Magsasalita na nga sana si Samuel pero natigilan nga ang binata. Hindi nito maamin na sa nakalipas nga na taon ay patago pa rin niyang inaalam ang mga nangyayari sa buhay nga ni Chantal. Hindi na yun importante pa. Sagutin mo ang tanong ko. Seryosong wika nga ni Samuel. Hindi mapigilang, hindi magandahan ni Samuel kay Chantal, lalo na nang mapansin nga ng binatang mapupulang labi ni Chantal. Huminga ng malalim si Chantal bago nagsalita. Samuel, alam kong galit na galit ka sa akin. Alam kong wala kang balak na patawarin ng mga magulang ko, lalong-lalo na ako. Pero humihingi pa ako ng kapatawaran sa'yo. Ngayon pumapayag na ako sa hiningi mong pagpapa-press conference para malinis ang pangalan mo. At hindi ka na mauugnay pa sa akin. Pagkatapos noon, pinapangako ko na tuluyan na akong aalis sa buhay mo. Yun nga ang plano ni Samuel.
ang maputol kung ano man ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Biglang lumambot ang puso ni Samuel nang makitang nagmamakaawang mata ni Chantal. Ang pader ng galit na inipon at binuo ni Samuel sa nakalipas na taon para nga sa dalaga ay parang gumuho. Napagtanto ng binata na tanging si Chantal lamang ang nagmamay-ari ng puso nito. Ngunit hindi maisatinig ngayon ng lalaki at mas lalong hindi maisatinig nga ni Samuel na ayaw nga ng binatang umalis nang tuluyan si Chantal. Sige, magpapa-press conference tayo. Akong magsasabi kung kailan pero sa ngayon, kailangan mo nang umuwi. Ako nang mag-uuwi sa'yo. Napatianod nga si Chantal at nagulat na mukhang alam nga ni Samuel ang tinutuluyan nga niyang kondo. Nagtaka siya. Pinasakay nga siya nito sa sasakyan ng lalaki, tinatid na nga siya ni Samuel. Masyadong gulat nga si Chantal para maproseso ang pagbabago ng tungo nga sa kanya ni Samuel. Dahil pa sa mga sinabi niya kanina, naalis na nga siya ng tuluyan. Bigla siyang nalungkot at tinanggap na nga lamang ng tuluyan na tapos na ang lahat sa kanilang dalawa at hindi na magkakaroon pa ng ikalawang pagkakataon. Maraming salamat sa paghatid, Samuel. Ani nga ni Chantal. Pansin nga ni Chantal ang paninitig nga ng lalaki. Bakit hindi ka umuwi sa mansyon niyo? Malapit lang naman yan sa kumpanya. Napailing si Chantal. Nasanay na ako. Ilang taon na akong hindi umuwi doon. Kapag meron lang okasyon pero madalas hindi na. Natahimik nga si Samuel at pinoproseso nga ang sinasabi niya. Bakit? Huminga ng malalim si Chantal at sinabi nga ang totoo. Simula nang malaman ko ang ginawa nila sa'yo, hindi na ako ron umuwi. Ginagawa ko naman ang obligasyon ko sa kanila bilang anak, pero hindi ko pa rin sila mapapatawad. Matagal nang may lamat ang relasyon naming tatlo. At isa pa, hindi ako magiging malaya sa buhay ko hanggat kasama ko sila. Nakita nga ni Chantal ang paglambot ng mukha ni Samuel sa kanya. Huwag ka nang mag-guilty. Wala ka namang kasalanan eh. Problema na namin yon. Sad pa nga nito. Napahawak na nga lamang sa sentido si Samuel at problemadong problemado. Hindi ni Samuel nagustuhan ang sinabi nga ni Chantal. Dapat lang na mangyari sa amin itong tatlo dahil sa ginawa namin sa iyo dati. Chantal, kailanman hindi ko pinalangin na magdusa ka. Oo, galit na galit ako sa iyo dati. Pero noon lang yon. Hindi ko na nais na maging ganito ka at magkalamat ang relasyon ninyo ng mga magulang mo. Pinahid nga ni Samuel ang luhang pumapatak nga sa mga mata ni Chantal. Sa sinabi mo sa resort, mas nagalit ako sa iyo. Hindi dahil sa ginawa ng magulang mo, kundi dahil ginawa mo yung rason para hindi mo na ako lapitan. Akala ko, hindi mo ko mahal talaga at pinandidirihan mo ko. Ano ibig mong sabihin? Tanong nga ni Chantal. Chantal, kung ginawa man yun ng magulang mo at nalaman ko agad noon wala akong problema. Alam kong pressured na pressured ka sa expectations ng magulang mo kaya wala sa aking problema. Hindi. Hindi ko yun deserve at yung scholarship noon. Naputol nga ang sasabihin ni Chantal. Chantal, naging scholar pa rin ako nung college. Kahit inalisan ako ng scholarship nung high school, may tumulong pa rin sa akin. Kung sakaling alam ko lang ang ginawa noon ng magulang mo walang problema, sana wag ka nang magalit sa kanila. Nag-iisa lang silang dalawa sa mundo kaya dapat lang napatawarin mo na sila. Lalo na kung nagsisisi sila. Ayokong pagsisihan mo to. Pinapatawad ko ng magulang mo, Chantal. Kung ginawa nga nila yun sa akin. Hindi makapaniwala si Chantal sa sinabi ni Samuel. Subalit mas galit pa rin ako sa'yo. Bakit nilihim mo yun at mas pinili mong lumayo? At alam ko na sinolo mo ang problema. Sa nagdaang taon inisip kong hindi mo naman talaga ako minahal. At nagkimkim ako ng sama ng loob sa'yo kahit hindi naman dapat. Minahal kita. At ngayon mahal pa rin kita, Samuel. Inaamin ko na. Kailanman hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa'yo eh. Pag-amin nga ni Chantal sa lalaki, napataas na nga lamang ng kilay ang lalaki.
Akala ko ba kapatawarin ko lang ang gusto mo? Nanunod yung tanong nga nito. Kasi alam ko namang galit na galit ka sa akin. Alam kong nakalimutan mo na ako kaya kahit kapatawaran mo na lang. Oo, galit pa rin ako sa'yo. Pero walang-wala ang galit ko sa'yo sa pagmamahal ko sa'yo, Chantal. Kagaya mo ay mahal pa rin kita at hindi ako makakapayag na makawala ka ulit sa buhay ko. Hinawakan nga ni Samuel ang baba nga ni Chantal at inangat nga nang bahagya sa kanilebel nga ang kanilang tingin. Gulat na gulat naman si Chantal sa ginawa ni Samuel. Lalo na nang halikan nga siya ng binata. Tumugon naman siya sa may init na halik nga nito. Mahal pa rin kita at gusto kong magsimula tayong muli. Simulan natin yan sa magulang mo, okay? Tumango na nga lamang si Chantal habang naluluha. Magkita tayo bukas. Bibisitahin natin silang dalawa. Sabi nga ni Samuel, sa ngayon matulog ka na. Bago sila naghiwalay na dalawa, isang mahabang halikan muna ang pinagsaluhan nga nila ng gabing yun. Kinabukasan ay binisita nga nilang dalawa ni Samuel ang mga magulang ni Chantal. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa pagbisita nga niya lalo na't kasama niya pa si Samuel. Patawarin mo kami, Samuel. Sa nagawa namin sa'yo dati, pinagsisihan namin yon. Kung nalaman ko yon agad, ay wala ho sa aking problema. Scholar pa rin naman ako nung nag-college ng isang pamilya na tumulong pa rin sa akin kung saan man ako ngayon. Wika nga ni Samuel, pero lingid nga sa kaalaman nila. Ang nagbigay nga ng scholarship kay Samuel nung nasa college nga ito ay ang magulang nga rin ni Chantal. Pero hindi na nga lamang nila sinabi pa. Nagulat nga ang mga magulang ni Chantal nang hawakan nga ni Chantal ang kamay nilang dalawa at nagsimula ngang umiyak. Mommy, Daddy, sorry po. Sorry po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Marami po tayong nasayang na panahon. Naiintindihan ka namin, Chantal. Patawarin mo rin kami ng mommy mo dahil kung hindi dahil sa ginawa namin, ay maayos pa sana kayo ni Samuel at hindi mo siya nilayuan. Kami rin ang may kasalanan kung bakit ka nagka-phobia sa bar o sa mga lasing na lalaki. Kung hindi namin ginawain kay Samuel ay hindi ka sana maglalasing at nasangkot sa isang gulo. Napakunot noo nga si Samuel. Nasangkot sa isang gulo si Chantal? Galit na tanong nga ni Samuel. Kaya siya may phobia sa bar? Hindi ba nasabi sa iyo ni Chantal? Nangyari yan nung nagpa-party kami sa kanya 3 araw matapos ang graduation niyo. Mabuti na nga lamang dahil pinabantayan ko siya sa pinsan niyang lalaki noon. Biglang naalala ni Samuel na nakita nga nito si Chantal na akay-akay nga ng lalaki nung nagpa-party nga ang magulang ng dalaga. Iyon ang inakala nga niyang boyfriend ni Chantal, tapos hindi naman pala. Isang malaking maling hinala lang pala yun. Nagsisisi nga si Samuel dahil hindi muna ito inalam ang katotohanan. Pagkatapos bisitahin nga, nina Chantal ang kanyang mga magulang, nagtungo nga sila sa kumpanya ni Chantal. Pansin nga niya ang pagkagulantanga ng lahat kahit si Secretary Jam. Nang nasa loob na nga sila ng kanyang opisina, napansin niya ang pananahimik nga ni Samuel. Bakit ang tahimik mo? Hinawakan nga ni Samuel ang isang kamay nga ni Chantal at hinalikan. May kinapula nga ng mukha ni Chantal. Patawarin mo sana ako, Chantal. May pagkakamali rin ako dati. Yung pinsan mo na nagbabantay sa'yo, siya yung inakala kong boyfriend mo. Sumuko ko bigla. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa selos ay baka mas naayos pa natin. Sa pinagdaanan natin, marami tayong lahat pagkakamali, maging ang mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit lahat tayo humingi na ng kapatawaran sa isa't isa. Ang mahalaga magsimula tayong muli, hindi ba? Tumango si Samuel sa sinabi nga ni Chantal at hinalikan nga ang tungki ng ilong niya. Naglalambingan nga silang dalawa sa loob ng biglangang pumasok si Chantal. Ma'am Chantal, nandito na po lahat ng investors. Gusto po nila ng emergency meeting. Ano pong gagawin natin? Natatarantang saad nga ni Secretary Jam. Hindi ba sa Friday pa dapat? Natataranta na nga rin si Chantal. Hindi niya inaasahan to. Yun nga rin po, mami.
Kinakabahan po ako kasi mukhang galit silang lahat. Hindi kaya alam na nila? Napakagat nga ng labi si Secretary Jam. Anong alam nila? Tanong nga ni Samuel. May problema ba, Chantal? Napakagat nga si Chantal ng kanyang labi. Gusto niyang humingi ng tulong kay Samuel pero hindi kaya ng pride niya. Gusto niyang harapin ang mga investors ng mag-isa at aakuin nga niyang lahat ng sisi. Walang problema. Maliit na bagay lang naman to. Dito ka na lang muna, okay? Makikipag-usap lang ako sa kanila. Nag-aalalang tumango nga si Samuel. Kahit ramdam nga ng binata na may malaking problema na kinakaharap si Chantal. Sa kabilang banda, hinarap nga ni Chantal ang mga investor at tama nga ang hinala nga nila ni Jam. Na alam na nga ng mga ito ang ginawa ni Raquel Dominguez. Bakit mo itinago sa amin? Kung maago mo itong nasabi sa amin, nasolusyonan sana natin kaagad. Galit na sabi ng isang investor. Pasensya na po talaga. Sinubukan ko po siyang hagilapin pero nakaalis na nga siya ng bansa eh. Sinubukan kong gawin ang makakaya ko, gumawa ko ng paraan pero hindi ko talaga siya makontak. But business is business, Miss Fuentes. Ipupull out namin ang mga investments namin at kakasuhan ka namin at sisiguraduhin namin hindi ka magtatagal sa kumpanya. Natahimik ang lahat ng biglang. Pumasok nga sa meeting room si Samuel. Nagbulungan nga ang mga naroon. I'm sorry I'm late. Nakalimutan nata ni Miss Fuentes na isa rin ako sa mga investors. Laglag ang panga ni Chantal nang sabihin nga yun ni Samuel. Totoong ninakaw ni Raquel Dominguez ang pera na ininvest nyo pero hindi problema yon para hindi matuloy ang proyekto. Barya lang naman ang natangay niya. Nagmistulang knight in shining armor ngayon si Samuel ng mga sandaling yon para kay Chantal. Kung kanina ay galit na galit ang mga investor, ngayon ay parang mga maamong tupa na para bang kaharap nga nilang isang Diyos sa negosyo. Hindi pa rin makapaniwala si Chantal sa ginagawa nga ni Samuel. Ngayon kung sino man ang gustong mag-pull out dahil lang sa simpleng problemang ito at hindi na interesado sa magandang kahihinat na ng proyekto, maaari na kayong mag-pull out. Sigurado naman ako na maraming may gusto ng pwesto ninyo ngayon sa oras na mag-imbita ako. Matalim ang tingin ni Samuel sa huling investor na nagsalita kanina. Narinig kasi ni Samuel ang sinabi nito kay Chantal. Sa huli humingi ng dispensa ang mga investor kay Chantal. Tinanggap naman yun ng dalaga at sinabi na magkakaroon ulit ng meeting sa progress ng proyekto. Maraming salamat sa ginawa mo, Samuel. Malaking bagay ito para sa akin. Pero sigurado ka ba na gusto mo akong tulungan? Malaking perang magagamit natin dito. Nag-aalalang sabi pa nga ni Chantal. Nakaalis na nga ang mga investors nang lapitan nga ni Chantal si Samuel. Gaya nga ng sabi ko kanina, barya lang yun. Handa akong tulungan ka, Chantal. Sa kahit na anong paraan, habang nandito ko ay hindi ka mahihirapan. Tutulungan din kita na mapanagot ang nagnakaw ng pera ng mga investors. Niyakap na ni Chantal si Samuel ng mahigpit. Maraming salamat sa tulong mo. Samuel, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Gusto mong malaman kung paano? Mapaglarong tanong nga ni Samuel. Pumikit nga si Samuel at hahalikan na nga sana si Chantal nang biglang may nagsalita. Bago kayo maghalikan dyan, ay pinapaalala ko lang po sa inyo, Miss Chantal, na may add-ons ulit sa sweldo ko. Sambit nga ni Secretary Jam. Anong ibig mong sabihin? Litong tanong ni Chantal. Sagot naman ni Samuel. Siyang nagsabi sa akin ng problema mo kay Raquel Dominguez. Sabi nga ni Samuel, sinamaan naman ni Chantal si Secretary Jam ng tingin dahil nga sa ginawa nito. Natawa na nga lamang si Chantal sa ginawa ni Samuel at napailing. Pagkatapos ng pagpupulong na yon kasama ang mga investors, ay tinupad nga ni Samuel ang pangako nito kay Chantal. Tinulungan nga nito si Chantal sa trabaho kahit may problema ito sa pera. Kahit na busy nga sa trabaho, hindi pa rin nakakalimutan ng dalawa na maglaan ng oras para sa isa't isa, para makabawi nga sa isa't isa. Kailan pala yung press conference na sinasabi mo? Nang malinis ko na ang pangalan mo
Ang tagal naman ata. Saad nga ni Chantal kay Samuel habang magkatabi nga silang dalawa sa kama nang walang saplot. Katatapos lang nilang dalawa na magtalik matapos ang isang nakakapagod na araw. Aray! Dahil nga ni Chantal nang kinurot nga ni Samuel ang kanyang ilong. Kung magpapa-press conference ako, tungkol na yun sa kasal natin. Matagal-tagal pa dahil gusto ko munang lasapin ang pagiging boyfriend mo, Chantal. Napangiti si Chantal. Ikaw bahala, basta ako naghihintay lang. Ang ganda-ganda mo talaga. Lalo na kung nakahiga ka sa kama ko. Talaga sa kama mo lang ako maganda? Sa lahat ng pagkakataon, Chantal. Hinalkan nga ulit ni Samuel. Si Chantal saka sila nagtalik ulit. Kinabukasan matapos ihatid nga ni Chantal sa kumpanya ay dumiretso na nga si Samuel sa sariling kumpanya. Sir Samuel, nandito na po yung binayaran ninyong investigador. Wika ng kanyang sekretarya bago pa makapasok nga sa opisina ni Samuel. Sa totoo lang ay wala nang pakialam si Samuel kung sino ang nagpakalat nga ng litrato nila ni Chantal sa party pero pinapasok pa rin ang binatang investigador. Sir Samuel, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko sa inyo. Alam ko na po kung sinong nagpakalat ng litrato at ng viral video. Sino naman? Inaasahan nga ni Samuel na ibang tao o kakumpetensya niya sa negosyo ang may gawa pero nagulat nga si Samuel sa binanggit na pangalan ng investigador. Si Chantal Fuentes, Sir Samuel. Sa kabilang banda naghahanda na nga si Chantal para sa pagkikita nga nila ni Samuel. May isang magandang balita na rin siyang sasabihin kay Samuel. Nakatingin siya sa hawak na pregnancy test na merong 2 linya. Buntis siya. Alam niyang tatanggapin yun ni Samuel dahil mahal na mahal nga siya ng binata. Nagulat siya nang bigla na nga lamang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at niluwanon si Samuel. Galit na galit ang mukha nito. Samuel, anong problema? Hindi ni Samuel sinagot si Chantal bagkus nilapag na lamang nito ang larawan nga ni Secretary Jam at Mia na kinuhanan nga sila ng litrato sa party at resort. Ano ibig sabihin nito? Ikaw ba ang nasa likod nito? Nanlaki ang mata ni Chantal at napayuko siya sa katumango. Bakit? Bakit mo to ginawa? Pinlano mo lang ba ang lahat? Para saan to? Gustong linisin ni Chantal ang pangalan niya pero gusto niyang maging tapat muna kay Samuel. Patawarin mo ako, Samuel. Ako ang taong nasa likod niyan. Pero bakit? Napapikit si Samuel at bigong tinanong nga ni Samuel. Plinano kong mapalapit sa'yo ulit sa pamamagitan ng pang-aakit para matulungan mo sana ako sa problema ko sa kumpanya pero napamura na nga lamang si Samuel. So lahat pala ng sinabi mo sa akin, kasinungalingan. Wala lang yun sa'yo? Sad nga nito. Yung pagiyak mo, yung sa pamilya mo, parte rin ba yan ang plano mo para mabilog ang ulo ko? Samuel, hindi. Pakinggan mo muna ako. Marahas na umili nga si Samuel. Hindi. Hindi ko na kailangan pang pakinggan ang mga sasabihin mo. Sapat na sa akin na alam ko na ang totoo. Nilisan nga ni Samuel ang opisina nga ni Chantal na galit. Napahawak na nga lamang si Chantal sa mesa dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya. Sumaya ulit sila pero mukhang binabawi ulit ng paunti-unti. Ma'am Chantal, narinig po namin ang away niyo. Nalaman na ni Sir Samuel ang plano natin dati? Sabi nga ni Jam. Inalo naman ni Mia si Chantal nang nagsimula na nga itong umiyak. Chantal, ano nang gagawin natin? Hayaan natin siya. Tatanggapin ko ang galit niya. Pero Mia, buntis ako. Paano na ngayon to? Paano ang anak namin kung iiwan niya ako? Naluluha nga na saad nga nito. Na hindi niya man lang ako hinayaang magpaliwanag. Niyakap nga nila si Chantal at pinatahan. Sa tingin ko kailangan mo pang sabihin sa kanya ang pagbubuntis mo, Chantal. Ani nga ni Mia. Kaso baka isipin niya na ginagamit ko pa rin siya. Baka isipin niya na parte pa rin to ng plano. Saad naman ni Secretary Jam. Hindi ba bago pa man kayo magkaayos tumigil ka na? Nakakainis.
Hindi ka man lang niya pinakinggan. Ani nga ni Secretary Jam. Ganun pa man, kailangan mo pa rin siyang makausap alang-alang sa bata. Kung hindi niya kayang tanggapin iti wag, at least sinabi mo. Choice na niya yon. Sinunod nga ni Chantal ang payo ng mga kaibigan niya pero hindi pinapansin ni Samuel ang mga tawag niya. Nasasaktan siya sa ginagawang pag-iignora sa kanya ng lalaki. Sinusubukang tawagan nga ni Chantal si Samuel sa loob ng kwarto niya nang biglang mag-ring nga ang kanyang cellphone. Pero hindi yun si Samuel. Sinagot naman niya ang tawag ng kaibigan niyang si Mia. Chantal, nasan ka? Nasa kondo, bakit? Nandito si Samuel sa bar. Bilisan mo para makapag-usap kayo. Mabilis nga na nagbihis si Chantal at pumunta sa bar ni Mia. Labis-labis ang kanyang pananabik na makita ang lalaking ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa kanya. Matapos ang nangyari sa totoo ay miss na nga niya ang yakap at mga halik nito. Kahit takot nga sa loob ng bar, pumasok pa rin si Chantal. Kahit takot dahil wala nga siyang kasama, hindi yun ininda ni Chantal. Nilibot nga ni Chantal ang kanyang paningin sa loob ng bar pero hindi niya mahanap si Samuel. Hindi mapapansin ni Chantal ang pagtunog ng cellphone niya dahil masyado nga siyang abala sa paghahanap kay Samuel. Napangiti siya nang makita nga si Samuel. Nakaupo ito sa isang stool malapit nga sa may counter. Lalapitan na nga sana niya ito pero natigil nga si Chantal nang biglang may lumingkis nga na babae kay Samuel. Magandang babae at mukhang bata-bata pa. Hi Samuel, kanina ka pa? Sorry, pinaghintay kita ah. Wika nga ng babae. Nakilala nga niya kung sino yon, si Dara Dominguez, ang nakababatang kapatid ni Raquel Dominguez. Bigla na nga lamang gumuho ang mundo ni Chantal. Kasabay nga, nang parang may sumaksak nga sa kanyang puso, namumuo ang luha nga niya. Kaya bumuhos na nga ito. Ang bilis man siyang palitan ni Samuel. Kaya ba ini-ignore nga niya ito? Chantal! Rinig nga ni Chantal na pagsigaw ni Mia ng pangalan niya at dahil doon narinig nga ito ni Samuel dahilan para libutin ng lalaki ang tingin sa paligid hanggang sa matagpuan nga ni Samuel si Chantal. Kitang-kita nga ni Samuel ang pagluha nga ni Chantal at sakit sa mga mata. Napagtanto ka agad ni Samuel kung bakit ganoon ang reaksyon ni Chantal. Agad na inalis nga ni Samuel ang pagkakalingkis ng braso ni Dara. Bago pa man malapitan nga ni Samuel si Chantal ay dali-daling umalis na nga ang babae sa bar na naninikip nga ang dibdib. Napatigil nga si Chantal sa gitna ng kalsada at napahawak nga sa kanyang puso na sobrang naninikip dahil nga sa sakit. Chantal, sandali! Sigaw nga ni Samuel dahilan ng paglingon nga ni Chantal. Ngunit huli na ang lahat. Tanging singgaw lang na Mia at Samuel ang naririnig nga ni Chantal bago nga siya mawala ng malay at nahimatay. Nasaan ako? Thank God, gising ka na, mahal ko. Samuel, malungkot na sabi ni Chantal at bigla itong umiyak. Patawarin mo ko, mahal ko. Akong may kasalanan kung bakit ka nakaratay dito ngayon. Pinapatawad na kita. Naiintindihan ko pero gusto kong malaman na wala sa plano ko to. Kaya nang iniisip mo. Shh, pinaliwanag na sa akin ni Mia na tumigil ka na bago pa man tayo nagkaroon ng relasyon. Gusto ko rin linawin na walang namamagitan sa amin ni Dara Dominguez. Kung ganun, bakit kayo magkasama? Dahil nag-iimbestiga ako tungkol sa kapatid niyang si Raquel para matulungan kita. Kahit nagalit ako sa'yo, hindi ko rin inaasahan ang paglingkis niya sa akin. Patawarin mo ko. Sana mapatawad mo ko. Alam mo namang mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo, Samuel. Sana rin mapatawad mo ko. Naintindihan ko at napatawad na kita. Pasensya ka na kung nagalit ako sa'yo. Masyado akong abala sa pagresolba ng problema mo kay Raquel kaya hindi ako nakapagparamdam this past few days. Nanlaki ang mga mata ni Chantal nang biglang may nilabas na singsing si Samuel. Alam ko, marami na rin akong pagkukulang bilang boyfriend. Mas iniintindi ko ang sarili kong emosyon. Ngunit kahit ano pa ang galit ko sa'yo, mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Di ako perpekto pero susubukan ko maging mabuting asawa at ama ng magiging anak natin.
Payag ka ba na ikasal sa akin ni Chantal? Sa kabila ng pagkukulang ko, napangiti at napaluha si Chantal at mabilis namang pinalis ni Samuel yun. Oo Samuel, pakakasalan kita. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na naghihintay lang ako? Naiyak na nga lamang si Samuel sa pagpayag ni Chantal. Sa wakas mag-iisang dibdib na nga silang dalawa matapos ang ilang taon. Sa hinabahaba ng prosesyon ay sa kasal din talaga napunta. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan at mapasaya ka Chantal. Pipiliin kita sa araw-araw. Ani nga ni Samuel matapos isuot ang singsing. Pipiliin din kita sa araw-araw. Mahal na mahal kita. Maglalapat na nga sana ang kanilang labi nang pumasok sa eksena sina Mia at Secretary Jam kasama nga ang kanilang cute na mga anak. Sabi na at magkakaayos kayo. Oo nga pero yung add-on sa sweldo ko Ma'am Chantal Sad pa nga ni Mia at Secretary Jam. Nagtawanan na nga lamang silang tatlo. Napahagik-gik naman ang bata. Habang nagtatawanan, biglang yumakap nga sa kanilang anak at nag-family hug nga sila. At wala na nga silang mahihiling pa sa sobra-sobrang blessings na binigay nga sa kanila. Kahit gaano pa nga kalalim ang galit, madadaig pa rin ito ng pagmamahal. Kailangan bigyan ng pagkakataon ng isang tao na ipaliwanag ang kanyang sarili bago pa mahuli ang lahat. At laging pag-ibig ang dapat maniig sa puso natin at kabutihan. Matuto din tayong kontrolin ng emosyon sa anumang sitwasyon para nga sa mas masayang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Chantal at Samuel. Maraming salamat po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay at comment lamang po sa mga gustong magpa-shoutout at kung saan po kayo nakikinig. Muli, ito ang Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Nesbeth Hanaban, Annalie Flor of Kuwait, Eileen Lomano, Lina Almazan, Colette Moco, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Ofelia Gaetano, Merlin Pascual,